Ito na, George. Makinig ka, George. Itong 2025, nagpalabas po ang COMELEC ng COMELEC Resolution 11076, if I correctly remember it, promulgated on October 30, 2024. Last year lang to. Ito yung general instructions for the electoral boards. BEI kasi dati yan, ngayon EBs. So ito yung tanong ko sa COMELEC. Anong sagot niyo? Automated counting machine. Ano ba ito? Automated cheating machine. Automated cheating machine. Pwede mong ilagay para mabasa ng camera yung QR code. Laman ng QR code. At lalabas on the right side kung ang mga pangalan na laman ng QR code. But actually, mga kababayan, para po sa inyong kaalaman, ang QR code, hindi po naglalaman ng pangalan ng kandidato. Ang laman po niyan ay code na pwede kong baguhin kung gusto kitang dayain. At sinong pwedeng magbago? Eh di siya may hawak. Si COMELEC. Oh. Yung QR code, nasa sa resibo po ninyo, hindi pangalan ng kandidato ang nandun, kundi code. At kung gusto kong dayain, ipapalit ko yung code. Hindi mo alam. At sino may hawak nun? Yung lookup table, yung reference table, si COMELEC. At si election provider. Oh. So, pag binerify mo, siyempre, naka-hook up yun sa kanilang lookup table. So, ilalabas nila. Makikita mo dito sa right side kung ang laman ng QR code is exactly yun yung nakaprint doon sa resibo mo. So, pwede mong i-verify yun, di ba? Papabasa mo. Kasi pwede naman eh. Iba ang nakasulat, iba ang laman ng QR code. Kailangan nating i-verify yan. So, pwede nating i-verify using the camera na nandun sa makina. So, papabasa natin, and then on the right side, lalabas yung mga pangalan. Hindi na code. Kasi naka-hook up yun sa lookup table nila. So, paglabas, be-verify mo, tama ba? Itong nandito sa screen, ito ba yung naka-print? Para alam mo na yung QR code, tama ang laman. However, on January 21, 2025, October, November, December, less than 3 months later, nagpalabas ng panibagong resolusyon ng COMELEC. Resolution number 11098. Wala na pong verification ng QR code. Yan ang red flag. Yan ang palatandaan na dadayain yung eleksyon natin ngayon. That's the clearest red flag to me. Kasi kung ako yung botante, gusto kong makita na yung QR code ng resibo ko, tugma doon sa nakaprinta sa resibo ko. Titingnan ko sa screen. Papabasa ko yung QR code sa makina. At titingnan ko kung yung nasa screen, yung ba yung nakaprint. Para alam ko na sigurado ako yung QR code tama. Kasi pwede naman. Iba ang nakaprint, iba ang laman ng QR code. At hindi mo alam kasi hindi mo na mabe-verify ngayon. George, anong sasabihin mo? Anong isasagot mo sa sambayan ng Pilipino? Bakit nyo tinanggal? George, nagbayad ka. Magkano ba ang binayad nyo sa feature na yan? Yung camera na yan, binayaran nyo. Yung feature na yan, yung part ng program na yan, binayaran nyo ilang bilyon? Or hundreds of millions of pesos. Tapos ngayon, hindi nyo pala gagamitin? That's mindless wastefulness. Parang nagtatapon lang kayo ng pera ng taong bayan na pinaghirapan ng sambayan ng Pilipinong bayaran. Bakit nyo pinalagyan ng camera? Yung machine. Bakit pinalagyan nyo yung QR code reader? At bakit kayo magpiprint ng QR code? Hindi naman lang namin mabe-verify. Bakit kayo nagbayad doon sa software na merong feature na ganyan pero hindi naman pala natin gagamitin? Again, mga kababayan, balik tayo. Tatanungin ka, BEI, ng makina kung maglalagay ka ng digital signature. Sabi ng COMELEC, huwag mong pirmahan. Tapos magtatanong, sigurado ka bang ayaw mong pirmahan ng digital signature ang election result? Sabi ng COMELEC, press opo, ayaw kong pirmahan. Oh, walang pinagkaiba ito ngayon. Originally, nandyan. Remember 2010? Yung resolution na unang pinakita ko sa inyo, you can review this video. Nandoon yun. I-button, receptacle key. Oh, ito ngayon, verify mo yung QR code. Tapos pagkatapos binago, tinanggal
Ang resulta, transmission anomaly number 1, number 2, number 3, preloaded CF cards in 2010. Oh. Ito na naman tayo ngayon. Kunyari, ginawa ninyo yan, tapos binago na naman para hindi namin ma-verify. Kaya ito mga kababayan, the purpose of this video is ipakalat natin to para malaman ng ating mga kababayan na ginagago tayo ng COMELEC and of course, the election provider dito sa election natin. Nagbayad tayo ng feature na hindi naman pala gagamitin. Bakit? Dahil yung feature na yan, pag ginamit natin, sigurado tayong hindi tayo madadaya. Ito ang igigiit natin ngayon sa COMELEC, mga kababayan. Ito ang igigiit natin sa kanila ngayon. Ibalik nyo yung feature na yan na binayaran namin ng buwis namin. Hindi pera nyo yan. Pera namin yan. Ibalik nyo yung feature na yan, babasahin namin, titingnan namin kung nakaprinta sa election, sa resibo namin, yun ang laman actually ng QR code. At gusto naming bilangin ang boto na nandun sa QR code para hindi makapandaya ang makina ninyo. Kasi mga kababayan, pag binilang natin, at tulad na ng sinabi ko, there is an app na pwede nating basahin. Hindi tayo, wag na natin gamitin yung makina nila, yung camera nila. Gamitin natin yung app na to para mabasa natin yung QR code kung yun ba ang laman ng resibo natin. Tapos, at a rate of 800 QR codes per hour, mabibilang natin yung mga boto. So kung mabilang natin ang boto using the QR code, hindi makakapandaya yung makina nila. Kahit anong gagawin nila, mabubuking at mabubuking sila. Remember the revision report of Congressman Villafuerte? Nakalusot dahil wala tayong nakikita. Wala tayong nakikita. Lahat ng daya nandun sa makina or sa transmission. Anong kapanapanalo natin sa sistemang ito, mga kababayan? Kaya igiit natin sa COMELEC ngayon yung QR code na binayaran natin, yung feature na yan, ibalik nyo, be-verify namin, bibilangin namin ang boto. That's the only way to keep our elections honest, credible, and transparent. Kaya kung pinakita sa inyo to, dahil alam kong hindi nila ako bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. At pinapakita ko ta sa iyo, George, magpakalalaki ka, harapin mo ako, sagutin mo ako, magdebate tayo. Sige, ikaw na pinapapili ko ng venue, ikaw na pinapapili ko ng time, o sino pang audience mo, pupuntahan kita. At huwag mo akong takot-takutin. And don't use your insidious machination sa akin na you label me as fake news, pinapatanggal niyo yung Facebook account ko na pinaghirapan ko for 14 years. The last time na may chairman na gumawa sa akin yan, na gusto akong ikulong, nalimutan niyang huminga at ngayon abo na siya. Gusto mo ba na ikaw ang sumunod? O kung sino pa sa inyo, I tell you, lahat ng kalaban ko dito sa isyong ito, lahat ng mga kalaban ko sa isyong ito, don't ever think na habulin niyo ako o ikukulong niyo ako dahil malilimutan yung huminga isang gabi. At ikaw, Lisa, hindi ikaw. Ayokong ikaw ang makalimot huminga. Yung bleeding mouth. Yun ang makakalimot huminga para mawalan ka ng kapangyarihan. Alam kong dadayain mo yung eleksyon na to. Kabisado kita, Lisa Marcos. Kilala kita. Nung sinabi mo lang sa akin na may meeting ka sa may-ari ng Smartmatic, and you need 2 technical guys, nasaan na ba yung technical guys mong kasama? Namatay yung isa. Yung isa nagorgor din. Buti ako, hindi ako lumuhod sa'yo. Hindi ako luluhod sa iyo. I only kneel to my God, the God who protected me, even until today. Basta, ito ang sasabihin ko talaga sa inyo. Huwag na huwag kayong magplano ng masama sa akin dahil malilimutan yung huminga isang gabi.